We are live. Hello, hello, hello everyone. Good evening, good evening. Live kami ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay si Mercy, isang Pilipina na nakatira dito sa Germany. Maraming salamat po sa inyong paglalaan ng oras para samahan kami ngayong gabi. Ang pag-uusapan namin ngayon ay isang bagay na mas maaga nating sana naisip. Ang pinakamagandang panahon para magsimula ng pangalawang income ay hindi kapag nawala na ka na ng trabaho, kundi habang may trabaho ka pa. Lahat kami rito ay may mga regular na trabaho. Hindi kami tumigil sa pagtatrabaho para magsimula ng online business. Nagsimula kami habang nagtatrabaho pa rin. Ngayong gabi, ibabahagi namin kung bakit namin naisip na mahalagang magkaroon ng plan B at kung papaano namin ito isinisingit sa aming busy na schedule. Yun ang pag-uusapan namin ngayong gabi. Pero before that, gusto kong magpakilala muna yung mga guest ko. So, saan tayo mag-umpisa? So, ano na lang natin in one circle. So, we start with Sarah, please. Unmute ka, sis. So, hello, hello. Hello sa inyong lahat, sa mga viewers natin ngayon. Ako po si Sarah, kung hindi pa nakakilala sa akin. Dito ako sa UK nakatira kasama ang family ko at meron din ako ng anak. Nagtatrabaho ako dito sa NHS Hospital. I'm originally from the Philippines, taga Baguio ako. At isa din akong digital business. Ano? What happened? Back to you, host. Oh, thank you. Ikaw naman magpakilala sa sarili mo, please. Sis Rosalie. Ako na pala. Hello, blessed Thursday to all beautiful ladies with us tonight. All the way from UK, France, Germany, and of course, yours truly from Italy. My name is Rosalie, originally from the Philippines, a mom of one. And sa ngayon, dito na ako nakatira at nagtatrabaho dito sa Italy bilang dental assistant. Yes. And syempre, may online business din ako na ginagawa sa aking free time. What I mean free time is yung pagkatapos ng trabaho. Thank you. Yes, thank you. May dental assistant tayo dito. Ngayon punta naman tayo sa France kay Sis Ginny, please. Hello, good evening mga sisa sa ating mga viewers. So this is me, Jenny, isang Pilipina na dito nakatira sa France. I work also in the childcare and I'm a working mom of three and I am running a digital business on the side. So this is my plan B. So tamang-tama kasi ito yung maganda yung topic natin about dito. Alright, so back to you host. Thank you. Thank you so much, Sis Ginny. Let's go to Germany kay Ruth. Hello sa lahat sa nanonood. Magandang gabi po sa inyo. And ako po ay si Ruth, living in Germany, full-time as a mother or full-time job as a mother. Then, ito din po yung maliban sa full-time jobber, meron din po akong extra business katulad po sa mga beautiful ladies dyan. Yan lang po. Back to your host. Thank you so much, Ruth. Ngayon, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Tatanungin ko, ang una kong tatanungin ay si Sis Rose. Sabi mo sa introduction mo, you are a dental assistant. Ngayon, bilang dental assistant, bakit mo naisip na mahalagang magkaroon ng pangalawang income kahit may stable kang trabaho? Okay, so that's nasa ang aking kasagutan. Nasa isip pala at puso ko. Alright, so thank you for that great question. Ako bilang dental assistant, alam mo yun, thankful talaga ako and grateful na may stable akong trabaho. Pero habang tumatagal, alam mo yung isa kong na-realize na hindi, ayun mo yun, kahit stable na yung trabaho ko, hindi ibig sabihin guaranteed na talaga yung aking future.
future ng pamilya ko. Life is, di ba, unpredictable. Pwedeng magkaroon ng emergency, health concerns, o tumaas ang cost of living. Ayoko rin dumating kasi na sa point na saka lang ako maghahanap ng ibang paraan kapag kailangan ko na. And hindi talaga dapat ganun ang ating gawin. Kaya habang may trabaho pa ako, mas pinili ko talagang mag-aral ng bagong skills at magsimula ng additional source of income. Itong ginagawa ko, yung digital business. So, yun. Kaya nga, hindi naman para iwanan agad ang trabaho ko, di ba? Trabaho natin. Kundi para magkaroon ng mas maraming option, mas magandang financial security, at mas maraming oras para sa pamilya in the future. And for me, it's not about replacing my career. It's about preparing for tomorrow while I still have the opportunity today. And that's all for me. Thank you. Thank you, Sis Rosalie. Ang ganda ng sagot mo. Tama talaga yan na habang may opportunity ka pa ngayon at habang bata ka pa, di ba? May time ka pa, may maganda pa yung isip mo, may lakas pa na isingit yung business habang may full-time job. You really did it well. So, thank you for that question, for that answer. So, let's go naman kay Sis Jeannie. Alam mo, maraming nagtatanong, busy na ako sa trabaho. Paano pa ako magkakaroon ng oras? Ano ang masasabi mo doon, sis, sa mga ganyan na rason ng iba? Okay. Alam mo, nakaka-relate ako. Kasi ganyan din yung sinabi ko sa sarili ko nung na-discover ko itong business na ito. Pero dahil gusto ko talaga siyang gawin. So, ako yung nag-adjust. So, hindi dahil may full-time tayo na trabaho or may iba tayong responsibilities na hindi na natin kayang maglaan ng time para sa business kung gugustuhin talaga natin. So, what I did, inano ko yung schedule ko, inorganize ko siya. So, prioritize ko yung dapat unahin, tapos I stick to my schedule. At ang maganda, kasi itong business na ito, hindi natin kailangan na we spend 24 hours on 7 dito. Kahit ano lang, 1 or 2 hours a day, pwede mo siyang gawin. Kasi nga may automated system and it works behind in the background when you are, yung nasa trabaho ka. So, okay lang siya. So, yun, prioritize ko talaga kung anong gawin. I stick to my schedule and stay consistent with it. Kasi ayaw kong yung schedule, sinusunod ko talaga siya para walang, hindi ako mawala sa, yung anong susunod na gawin. Ganyan talaga dapat. Kung gustuhin lang natin, it is possible. Kasi maraming mga business owners sa atin, di ba? Kayo rin mga nagtatrabaho, pero nagawa nyo rin itong business na ito. So, sa iba naman na magsasabi na, ay, ako busy, ako nag-work, ako may mga anak, may iba pa akong responsibilities. Yes, kami din dito. Pero, kasi gusto namin, yung why namin, ito yung mga rason, ito yung nagpupush sa amin na maghanap ng paraan to adapt and to organize our schedule. And, yan, it is possible. Ayan. Thank you so much. Back to you, host. Thank you, Sis Jeannie. Ang galing talaga kasi totoo talaga, no? Kung gustong-gusto mo talagang gawin niya ang isang bagay, makakahanap ka talaga ng panahon kahit anuman ka kabisi. Nagtatrabaho tayo, sabihin na natin, nagtatrabaho tayo back and forth, travel, ganyan, 10 hours. Kasi 8 hours yung trabaho, di ba? So, 24 hours. So, mayroon pa talagang konting oras. Kahit man lang isang oras hanggat 3 oras, ganyan sa isang araw, it's a good sa business. Kasi ito namang business natin ay flexible. A little time here, a little time there, magagawa mo siya. So, thank you so much, Sis Jeannie. Kahit gaano ka busy ka sa trabaho, nagawa mo pa rin yan. So, thank you sa kasagutan mo. Ngayon, punta tayo sa isang tailor. Isang tailor. Ano din to? Busy din ito. Roth, ikaw naman. Ikaw ay Present. nagtatrabaho na isang tailor,
Sa tingin mo, bakit mahalagang huwag umasa sa isang source of income na maganda naman dapat ang trabaho mo? True. Pero yun nga, sa kasagutan sa mga kasama natin dito, sila Sis Rose and Sis Jenny, para sa akin ay mahalagang huwag umaasa talaga sa isang source of income lamang. Dahil hindi natin alam kung ano ang pupwedeng mangyari sa hinaharap natin, di ba? At kahit mahal natin ang ating trabaho, maliban diyan nagtataasan ang mga bilihin, mga gastusin. Kaya maganda pa rin na may dagdag na pagkakakitaan para mas handa tayo sa mga biglaang gastusin at marami tayong pagpipilian sa buhay lalo na sa hinaharap. At ito ay hindi tungkol sa pag-iwan ng trabaho dahil ayaw man natin or whatever, pero kapag meron din tayong pangalawa or katulad itong new business natin, ito na ang magkaroon ng tulong kumbaga for financial secure in the future. Kaya mas mahalaga din talaga para sa atin yung extra source of income. Yun lang po. Back to you, host. Thank you so much, Sis Rose. Galing ng sagot mo. Totoo talaga yan kasi hindi natin alam kung anong mga emergency. Hindi lang dito sa atin, doon sa Pilipinas, di ba? Tas hindi natin alam ang inflation ba? Yung tumataas lagi yung mga prices. So, Yes. yung one income is really not anymore enough. Kaya marami na talaga ngayon mga tao na hindi lang isa ang trabaho, dalawa ang trabaho. Tas kung wala man silang pangalawang source of income, nagbi-business na online. Oo. Kaya thank you so much for your answer. Ngayon, punta naman tayo sa nagtatrabaho sa hospital. Sara, bilang nagtatrabaho sa hospital, alam naming napakabigat ng schedule ninyo. Ano ang nagtulak sa iyo na magsimula pa rin ng online business? Pero sa akin kasi nung nag-start ako ng online business, so bali kasi sa hospital, busy ang shift namin. Meron akong day shift, meron akong night shift. So, rotation kami. And during that time, nung nag-start ako ng business, maliliit pa yung mga anak ko. Ang naisip ko kasi lang is, I want to add an alternative income para may pandagdag ba din sa pinakabili na sweldo ko para hindi na ako mag-overtime. Yun yung una kong purpose nung nagsimula, nung nag-decide ako na maging isang business owner. Para nun yung natitira kong time, kasi nag-work ako ng 37.5 sa work sa hospital. So, para yung mga natitira kong time, yung natitira kong araw, maibubin ko na yun sa mga bata. Kasi kawawa naman din sila. And then, this time, malalaki na yung mga bata. Yung si Carlos, ano na siya, 12 years old na. And then si Daniel, 8 years old na. Ngayon, ang kaya pinupursige ko pa rin itong online business na to is because ang purpose ko na ngayon is yung retirement na. Gusto ko na mag-retire early. Ayoko yung abutin pa ako ng 67 years old o 68 years old kasi yung retirement age dito sa UK. Gusto ko na ma-enjoy pa yung kabataan ko ba. At saka gusto ko rin na maigugol pa yung time ko sa mga bata hanggat nandito pa sila sa bahay. Kasi kapag lumaki na sila, magkakaroon din sila ng yung sarili nilang mga gusto, which is nababago din kasi yung mga bata. Minsan alam na rin nila nakasama yung magulang kapag naging teenager na sila, yung mga first na nila gusto nilang kasama. So, hanggat ngayon, nandito pa sa bahay yung mga bata, saka yung anak ko din na may babae, hanggat hindi pa siya nag-aasawa, gusto ko na mag-spend ng time sa kanila. Gusto ko silang i-take sa holiday, ganyan. Sa asawa ko rin, gusto ko rin na magkaroon pa rin ng time namin sa isa't isa. Yun yung dahilan. Marami akong dahilan kung bakit ko ginustong maging isang business owner.
at kung bakit pinaka-nag-decide na gawin tong business natin. So many reasons. Diba? Yeah, back to you, Chris. Thank you si Sarah. Ang ganda ng kasagutan mo kasi parang gusto mo talagang maisulit yung time habang maliliit pa yung, habang nasa bahay pa yung mga anak mo, ano? Kasi talaga ang mga bata, hindi mo lang namamalayan, lumalaki sila agad eh. Ang time parang ang bilis talaga. Kaya maganda yung sinabi mo talaga na habang nandiyan pa sa bahay sila, makaspend ka pa ng time habang wala pa silang sariling pamilya or mga trabaho kasi mamaya wala na yan silang time sa nanay at tatay kasi may sarili na rin silang mundo later, di ba? So, yan. This business kasi, pwede mong pag mamaya kasi nakaano ka na, pwede mo nang maiwan yung trabaho mo, mag-focus ka na dito kasi naumpisahan mo na. So, mayroon ka ng maraming time para sa sarili mo at sa mga anak mo at sa pamilya mo. So, ang ganda ng pinag-usapan natin ngayong gabi, mga sis, at thank you so much sa mga kasagutan nyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig ngayong gabi. Kung may gusto kaming iiwan na mensahe, ito ay ito. Huwag hintayin na mawalan ka ng trabaho bago ka gumawa ng ibang paraan para kumita. Mas madaling magtayo ng pangalawang income habang may regular kang income pa. Hindi ibig sabihin na iiwan mo agad ang trabaho, di ba? Ibig sabihin lang ay maghahanda ka para sa mas magandang kinabukasan. Kung gusto mong malaman kung paano namin ito sinimulan habang may regular na trabaho pa kami, mag-comment lang ng info o mag-message kahit sino sa amin. Mayroon kami mga website, pwede nyong i-sign in ang pangalan at email address nyo at magkakaroon kayo ng free webinar na video para malaman nyo kung ano ang umpisa na kailangan nyong gawin sa business na ito. Masaya kaming ibabahagi ang libreng workshop na nandoon sa email na nakatulong din sa amin para maintindihan ang sistemang ito. Kasi kailangan mo doon mag-umpisa. So, ngayon, ako po si Mercy kasama sina Rosalie, Jeannie, Ruth at Sarah. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayong lahat at magandang gabi po sa inyong lahat at see you next time, next live namin. So magandang gabi. Bye-bye po. Thank you Thank so you much. so much for watching. Thank you. See you next Bye. time. See you. Bye-bye.